Nagtungo nga ang mga ito sa South Africa, kung saan naiinip naman ang ating bida dahil sa haba ng biyahe kaya tinignan niya ang kanyang sista. Pagbukas nga niya ng kanyang system ay nagtataka ito sa kung bakit may mga banyagang pangalan, at kung may pinatay daw ba ang kapatid niya mula sa Frozen Land. Dahil nga naisip niya ang Frozen Land ay halos maiyak ito nang ma-realize na nagtungo si Xiaoyu sa Frozen Land upang hanapin siya. Samantala ilang oras ang nakakalipas sa Frozen Land ay makikita ang lalaking ito malapit sa isang apoy, sinasabi nga ng lalaki na sinira ng Lynette ang lahat ng kanyang plano. Nais nga daw sana niyang palakihin ang kanilang organisasyon sa tulong ng Dragnet at Snares, pero ngayon ay wala nang natira, hindi na nga daw niya kayang tapatan o kalabanin ang Lynette ngayon kaya mas mainam kung magtutungo siya ng Mongolia at makapagplano. Hanggang sa ilang sandali pa habang umiinom ito ay may kumakaluskas sa ilalim ng lupa, kaya agad niyang kinuha ang kanyang sandata at iniisip kung mga taga-Lynette ba ito na humahabol sa kanya. Pero nagulat ito nang biglang lumabas ang bata at ang isang lalaki na maitim umano, at napapatanong kung mula ba sa silangan ang bata dahil sa kanyang kasuotan. Paglabas ni Xiaoyu mula sa ilalim ng lupa ay kinuha lang naman niya ang kanyang cellphone. Napapatanong nga ito kung kailan niya makikita si Lu Shu dahil sa maling direksyon na naman ang napuntahan niya. Sabay lingon sa lalaki at sinabing mas mainam kung magtatanong na lang siya. Nanginginig naman ang mga kamay ng lalaki habang palapit sa kanya si Xiaoyu, at bigla nitong pinakita ang kanyang cellphone. Gumamit nga ito ng translator upang makipag-usap sa lalaki at tinatanong kung paano makapunta sa base ng polar bear, habang ang lalaki naman ay tinanong kung ano ang nais niya sa polar bear. Pero teka lang daw wika naman ni Xiaoyu, at sinigawan nga niya ito gamit ang translator upang magdahan-dahan sa pananalita. Muli nga niyang tinanong si Xiaoyu sa kung ano ang nais niya mula sa polar bear habang nagsasalita ng dahan-dahan, at iniisip na maging ang maliit na bata sa kanyang harapan ay nakukuha na siyang sigawan. Hindi nga daw niya akalain na magkakaganito siya dahil ito palang lalaking ito ay ang leader ng Polar Bear Organization. Sinabi naman ni Xiaoyu na wala siyang kailangan sa polar bear at nais niya lang magtungo sa kanilang base, kaya naman napaisip muli ito sa kung bakit biglang nagpakita sa kanya ang batang ito mula sa Cathay at hinahanap ang base ng bumagsak o nasirang organisasyon. Ilang sandali pa ay nagdilim ang muka ng leader ng polar bear habang iniisip na pwedeng makatulong sa kanya ang batang ito upang labanan ang Lynette kung sakaling may malakas o malaking pamilya sila ng cultivator. Wala na nga daw natitirang kahit ano pa sa kanya. Pero ang tanong ay paano niya mahihingi ang tulong ni Xiaoyu. Hanggang sa maisip niyang may iba pang paraan at mukhang mas mainam daw ang iniisip niya kaysa hingi ng tulong ng bata. Habang abala nga sa kanyang cellphone si Xiaoyu, ay patungo naman ang lalaki sa kanya at iniisip na 10 taong gulang lang ang batang ito, kaya kahit pa cultivator siya ay siguradong hindi siya ganun kalakas. Nais nga niyang patayin si Xiaoyu at ituturo o sasabihin na Lynette ang pumatay sa kanya. Pero bigla itong nagulat at umangat ang lahat ng snow sa paligid niya. Naramdaman nga daw ni Xiaoyu ang pagnanais nitong pumatay o patayin siya, sabay sinara ang butas at ginamit muli ang abilidad ni Anthony upang kulungin ito. Pero mabilis namang nakawala ang lalaki at hindi makapaniwala na naunahan pa siyang umatake ng bata sa kanyang harapan. Muli namang ginamit ni Xiaoyu ang kanyang abilidad upang pigilan ang kanyang pag-atake at matawag ang isa pa niyang espiritu. Sabay hinagis nito ang lalaki, hindi nga ito makapaniwala na madali lang nahuli ng itim na bagay ang kanyang sandata at kung B-rank daw kaya ito. Muli namang ginamit nito ang kanyang abilidad upang umatake, kaya mabilis na umiwas ang lalaking ito sa pagsabog, ngunit bigla itong nagulat nang gamitin ni Anthony ang kanyang abilidad at napapatanong kung B-rank din daw ba ang baliw na ito. Ilang sandali pa nga ay wala na itong magawa kundi subukang depensahan ang kanyang sarilim habang iniisip kung sino ba talaga ang bata sa kanyang harapan, at kung paano ito nagkaroon ng 2 B-rank na bantay, dahil maging ang master ng isang cultivator na pamilya umano ay walang ganito kalakas na enerhiya. Pero hindi daw pwedeng mangibabaw ang takot sa kanya, dahil siya ang leader ng polar bear at kailangan pa niyang maghigante sa Lynette. May pagkakataon pa nga daw siyang manalo kung gagawin niya ang lahat ng makakaya niya dahil 2 B-rank lang naman ang bantay ng bata, at isa pa ay hindi pa siya pwedeng mamatay. Hinubad nga nito ang kanyang jacket, sabay nilabas ang kanyang aura sa pag-atake at sinabing kayo ang dapat mamatay at hindi ako. Pero nasangga naman ni Anthony ang kanyang pag-atake, sunod nito ay inatake naman siya gamit ang mga ibon na gawa sa espiritu. Isa-isang ang tumatama ang mga espiritong ibon sa kanya. Kaya minabuti nitong damputin ang kanyang jacket kung saan may lihim na sandatang nakatago.
Sa pagwasiwas nga nito ng kanyang jacket ay kasabay din ito ng kanyang pag-atake, masyado nga ang tawa niya habang tinatanong kung na-surprise ba sila. Isang gold element nga daw ang na-awaken niya at alam naman niyang hindi niya kayang patayin ang dalawang B-rank, pero ang patayin ng isang bata ay hindi naman problema, wika nga niya habang patungo kay Xiaoyu ang kanyang pag-atake. Agad nga itong sumabog matapos masangganang nakangiting si Xiaoyu ang kanyang atake. Kaya naman tinatanong niya si Anthony kung paano nito nakuhang depensahan ng bata kahit nakasalukuyan siyang inaatake nito gamit ang mga kamao na gawa sa buhangin. Pero muli niyang inatake si Xiaoyu at kinontrol ang kanyang mga sandata, na madali namang naiiwasan nito hanggang sa unti-unti niyang binabalot ng abilidad ng isa pa niyang espiritu ang kanyang katawan upang magkaroon ng karagdagang depensa. Hindi nga maiwasan ni Xiaoyu ang iba niyang atake pero hindi din naman siya nasasaktan sa mga ito hanggang sa unti-unti nang nahuhulog sa baba ang kanyang mga sandata. Kaya naman nagulat ang lalaki at iniisip kung B-rank din daw ba ang batang nasa harap niya at hindi nga nito namalayan ang kamao ni Anthony dahilan upang lamapat ito sa kanyang muka at mahagis palayo. Sa pagbagsak nga nito ay nasuka pa siya ng dugo, pero hindi pa naman sila tapos at muli pa nila itong inatake. Nagmamakaawa nga ito na wag siyang patayin dahil kailangan pa niyang maghiganti. Pero hindi naman nakinig sa kanya si Xiaoyu at tuluyan itong pinatay. Agad naman nila itong nilapitan matapos niya itong mapatay, at napapatanong sa kung sino daw kaya ang lalaking ito, nagtatanong nga lang daw siya ng direksyon pero bigla siyang inatake. Inutusan nga niya si Anthony na iluwa ang isang bagay, na agad naman itong sinunod. Mas matino nga daw talaga ang itsura ni Anthony pag hindi ito tumatawa, habang iniisip na iba't ibang paraan ang ginawa niya upang mapatigil ito sa pagtawa. Pero anuman sa mga paraan na ginawa niya ay hindi niya napatigil sa pagtawa si Anthony, hanggang sa masyado na ang galit nito at nasabing iluwa mo ang bagay na ya. Naagad naman daw niluwa ni Anthony, kaya napag-alaman niya na pwedeng iluwa ni Anthony ang pinakain sa kanya ni Lu Shu. Bukod nga daw sa nakakabaliw na tawa ni Anthony ay nagagamit pa niya ang perlas sa ibang paraan, tulad na lang sa paghigop ng espiritu ng mga namatay upang mapunta ito sa perlas. Matapos nito ay muli niyang pinakain kay Anthony ang perlas, ilang sandali pa ay sinabi niyang hindi naman mahina ang nakalaban nilang lalaki, at matapos nga daw ng laban nila sa lalaki ay lalo ding lumakas si Anthony at kasalukuyan ng peak level ng B-rank. Habang patuloy na nga na naman ang pagtawa ni Anthony ay sinabi ni Xiaoyu na naging kakaiba ang kilos ng lalaking ito matapos niyang banggitin ang polar bear. Kaya malamang sa may alam ito at mas mainam kung babasahin niya ang memory ng lalaki. Dito nga ay nakita ni Xiaoyu kung paano naubos ang polar bear hanggang sa mga sandali kung saan tumakas at nagtatago ang leader nito, na nais maghiganti sa organisasyon ng Lynette. Matapos nga niyang malaman ang lahat ay nashock ito, at napapatanong sa kung anong nagawa niya, napatay na nga daw niya ang huling miyembro ng polar bear. At bigla niyang naisip na, kung patay na ang lahat ng miyembro ng polar bear ay siguradong hindi na magpupunta si Lu Shu sa lugar na ito. Kaya lalo itong nainis at kung bakit daw ba kasi masyadong mahina ang polar bear, kung hindi nga daw sila naubos ay hindi sana nasayang ang punta niya sa lugar na ito. Malamang nga daw sa may bago ng misyon si Lu Shu, kaya iniisip nito kung dapat na ba siyang umuwi o magpatuloy sa paghahanap sa kanya. Pero bigla niyang naisip ang ating bida habang kasama si Coral dahilan upang magdilim ang kanyang muka. At sinabing kailangan niyang magpatuloy sa paghahanap kay Lu Shu, kung saan magtutungo na siya agad sa Europe. Unti-unti namang nabubuo ang isang espiritu ni Lu Shu, kaya iniisip ni Xiaoyu kung bakit bigla itong tumatawag, pag nalaman nga daw ni Lu Shu na umalis siya sa kanilang bahay ay siguradong magagalit ito. Kaya agad-agad niyang pinabalik ang isa niyang espiritu upang mapigilan sa pagtawag ang kanyang kuya, at sinabing magpapatuloy na sila ni Anthony sa kanilang paglalakabay patungo ng Europe. Hindi nga sumasagot si Xiaoyu sa kanyang tawag, at ayaw ding mag-respond sa kanyang galaxy, kaya iniisip nito kung nagpunta nga ba talaga ng Frozen Land si Xiaoyu. Hanggang sa nagulat naman siya nang biglang sumulpot ang kanilang team leader at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito at kung bakit siya umalis nang walang paalam. Habang niyuyugyug nga nito ang ating bida at sinasabing wag sanang kalimutan na parte siya ng team at kailangang magpaalam pag-aalis. Pero iniisip lang naman ng ating bida na team leader itong si Rensheng kaya malamang sa nakakabasa ito ng ibang lingwahe. Kalimutan mo na tungkol sa bagay na yan leader wika nga nito sabay tinanong kung sino o anong pangalan ang nakasulat. Tinignan at binasa naman itong maigi ang nakasulat na pangalan.
At sinabing si Lev Sargent yan ang leader ng Polar Bear na kasalukuyang nagtatago at tumatakas, pero iba't ibang organisasyon ang naghahanap sa kanya ngayon. Iniisip naman ni Li Teng na mahigit 1,000 points ang nakuha niya mula kay Lev Sargent kaya malamang sa patay na ito. Hindi nga daw niya ma-imagine kung paanong nakita ni Xiaoyu si Lev Sargent at pinatay pa talaga. Bigla namang hinawakan ng team leader sa kwelyo ang ating bida at sinabing kailangan itong bumalik kasama siya dahil may importanteng announcement siyang kailangan sabihin. At habang hila-hila nga nito ang ating bida pabalik sa kanilang tinutuluyan, ay naramdaman nito ang isang aura mula sa isang B-rank. Pinahinto naman ni Rensheng ang ating bida nang makita nito si Ivan at Howard mula sa Forever Bird, habang si Liting naman ay iniisip na nakilala niya ang mga ito sa Kuchang Ruin. Masyado nga ang gulat nito nang humawak sa balikat niya si Li Teng, habang tinatanong kung bakit wala itong tiwala sa kanyang sarili, hindi nga daw niya kailangang mag-alala dahil si Nieting mismo ay may tiwala sa kanya. Kaya naman naisip ni Rensheng na andito ang isa sa mga miyembro ng kanyang grupo kaya hindi niya pwedeng ipakita dito na natatakot siya, upang hindi din matakot ang iba pa nilang kasama sa grupo. Sinabi nga nitong kung minsan ay may mga bagay kang ayaw o natatakot kang gawin, pero hindi na mahalaga yun at ang mahalaga ay inaasahan ka ng iba para sa ibang bagay. Kaya naman nakita ng ating bida si Liu Ziyu kay Rensheng at iniisip na madaming miyembro ang Dragnet at Snares na katulad ni Liu Ziyu. Ilang sandali pa ang nakalipas ay sinabi ni Rensheng ang mga pwede at hindi nila pwedeng gawin dito sa Kingdom. Ang miyembro nga daw ng iba't ibang organisasyon ay kasalukuyan ang patungo ng South Africa, at pagdating ng mga ito ay mag-uumpisa na agad ang negosasyon patungkol sa minahan. Pero wala naman daw silang mga resource na kailangang bilhin dito kaya walang kailangang gawin ang mga individual cultivator kundi bantayan at siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang grupo habang hindi naman nakikinig ang ating bida. Inutusan nga ng team leader ang mga elites upang gumawa ng plano at sana daw ay matapos nila ng maayos ang misyon na ito, at hindi naman daw kailangang mag-alala ni Rensheng dahil hindi sila bibiguin ng mga ito. Sinabi nga ni Rensheng na dadating ang reinforcement nila sa loob ng 3 araw, at sinabing huwag muna silang gagawa ng gulo o makikipag-away sa miyembro ng ibang organisasyon habang wala pa ang mga reinforcement nila. Hanggang sa napansin nga niya na nakatalikod si Li Teng at tinanong kung bakit pakiramdam daw niya ay hindi siniseryoso nito ang mga sinasabi niya. Naunawaan ko lahat leader wika naman ito, habang iniisip na nagtungo lang naman siya sa lugar na ito upang maghasik ng lagim at maka-earn ng negative points. Samantala habang nasa sasakyan ay sinabi ng kanilang leader na may hinandang matitirahan ng iyo para sa kanila, at habang nakatingin nga sa paligid ang ating bida ay iniisip nitong nasisira ang mga lugar sa mayamang bansa na ito dahil sa pagmimina. Ilang sandali pa habang nasa disyerto sila ay makikita ang isang city, at pagdating nga nila dito ay makikita ang malalaki at magagandang building, kaya naman iniisip ng ating bida na mukhang hindi naman masama ang lahat ng tao dito, dahil ang mga bandido umano sa iyo ay malamang sa maganda ang buhay dito. Sinalubong nga sila ng lalaking ito mula sa iyo at sinabing ang titirahan nila ay ang mga villa na may pulang bubong, namangha naman ang ibang kasama ng ating bida dahil sa laki at lawak ng lugar na ito kung saan puro villa ang nakatayo. Huwag kayong masyadong matuwa wika naman ng kanilang leader, dahil magkaka-connect nga daw ang mga villa na ito at malapit lang sila sa ibang representative mula sa ibang organisasyon. Iniisip naman ito na sinadya ng EO na paglapit-lapitin ang mga tutuluyan ng representative sa iba't ibang organisasyon upang mapag-ibayo ang magiging tunggalian nila sa minahan. Pero sana daw ay gawin naman nila ng mas maayos ang kanilang trabaho dahil ang mga sekretong watchers o palihim na susubaybay sana sa kanila ay hindi alam itago ang kanilang mga enerhiya kaya masyado silang halata. Sinabi naman ni Rensheng na kailangan nilang mag-ingat dahil ang paligid ng mga villa dito ay magandang lugar upang obserbahan ang kilos ng bawat isa, kaya mas mainam kung magpapalitan sila sa pagbabantay tuwing gabi at huwag kalimutang isarado ang lahat upang hindi makita ang bawat galaw nila. Pero bigla itong nakaamoy ng mabaho, at agad nang tinanong kung ano ang ginagawa ni Li Teng na hindi naman nagpapigil sa paghagis ng stinky tofu. Napapatanong nga din si Rensheng kung saan niya nakuha ang madaming stinky tofu at kung paano daw ito nakalusot sa airport. Pero gusto lang naman daw niyang tignan o malaman kung may mga nagmamatsyag ba sa kanila, at napapanong nga ang mga lalaking ito sa kung ano ang hinagis sa kanila. Ilang sandali pa ay iniisip ng mga ito na kasuklam-suklam ang pamamaraan ng Dragnet at Snare sa paggamit ng biological weapon. Sinasadya pang ang magparinig ng ating bida at sinabing hindi niya alam kung gagana ba ang mga stinky tofu niya,
Dahil kung professional daw ang mga nagmamatsyag sa kanila ay siguradong hindi papansinin ang mabahong amoy nito. Tinakpan nga nito ang kanyang ilong at sinabing tama siya, isa akong professional na spy, kaya hindi ako magpapatalo sa isang biological weapon lamang, pero bigla itong nasuka dahil di na niya matake ang amoy ng stinky tofu. May bagong pamamaraan na nga na naman daw ang ating bida upang maka-earn siya ng negative points. Mga minamahal kong kaibigan, mula sa iba't ibang bansa kayo ang inaasahan ko upang makapag-level up ang galaxy ko, wika pa nga nito. Pagsapit nga ng gabi sa villa ng Forever Bird, ay tinatanong ni Howard kung isang mabahong biological weapon daw ba ang sinasabi niyang nakapalibot sa villa ng Dragnet at Snares. Oo, wika naman ito, at sadyang napakabaho daw talaga ng amoy ng biological weapon na gamit ng Dragnet, kung saan ay kumakapit pa ang amoy nito kaya naamoy pa din niya hanggang ngayon. Nang makita nga ni Howard ang itsura nito at ng mga nakahawak sa kanya ay inisip niyang literal na mabaho ito. Tinanong nga niya kung may iba pa bang sintomas ang biological weapon ng Dragnet bukod sa mabaho ito, pero wala naman daw. Kung ganun daw ay malamang sa hindi ito isang biological weapon at ilan lang sa mga trick ng Dragnet at Snares upang mapaalis ang mga nagmamatsyag sa kanila. Tinanong nga ng lalaki kung ano na ang dapat nilang gawin. At dumilim nga ang muka ng lalaki habang nasuka naman ang mga kasmahan niya nang sabihin ni Howard na wala namang ibang sintomas yan liban na lang sa mabahong amoy, diba? Kaya bumalik ka doon at alamin mo man lang kung sino ang naghagis sa'yo niyan. Pero biglang nabasag ang kanilang bintana, kaya nagulat silang lahat. Iniisip nga ni Howard na inaatake sila, habang nakatingin sa lalaking nakaitim na ito, na biglang naghagis ng stinky tofu, at tumama sa mukha niya pa talaga mismo. Nagsisigaw nga ito sa galit at nagbigay ng negative point sa ating bida, habang ang mga kasmahan naman ni Howard ay hindi maipinta ang muka habang tinatanong kung ayos lang ba siya. Nais nga daw niyang malaman ang pangalan ng umatake sa kanila, ganun na din ang mga sangkap ng biological weapon na ito bukas mismo, at inutusan ng mga ito na gawin ang lahat ng makakaya nila upang sundin ang kanyang utos. Samantala patuloy naman ang ating bida sa pagpunta sa iba't ibang villa, upang hajisan sila ng stinky tofu niya. Iniisip nga nila na ito ang biological weapon na nakapalibot sa villa ng Dragnet at Snares kahapon, at ang alam daw nila ay ginagamit ito upang mapaalis ang mga nagmamatsyag, pero ano daw ang ginagawa ng mga ito sa loob ng kanilang villa. Matapos nga nitong lagyan ng lahat ng villa ay mabilis siyang umatras, at nagpalit ng kanyang muka. Masyado nga ang tawa nito dahil ang mga taga-kanluran ay tinuturing na biological weapon ang delicacy o pagkain sa silangan. Pero dahil nga daw sa galit nila ay siguradong makakaipon ang ating bida. Samantala kinabukasan ay tinatanong ni Howard kung may resulta na ba ang pinagawa niya sa kanila. Hindi pa nga daw nila nahahanap ang puting lalaki, pero ayon sa pag-aaral ay isang uri ng pagkain ang sinasabi nilang bioweapon. Sakto namang kumakain ito at tinanong kung pagkain daw ba ang tawag nila sa mabahong tofu na ito. Pero pagkain daw talaga yun, wika ng lalaki na nagmula sa Cathay at tinatawag na stinky tofu. Oh my God nga ito at sinabing ang baho ng amoy, pero masarap naman pala ito. Ang umatake nga daw sa kanila ay isang puti, pero ang stinky tofu ay mula naman sa Cathay, kaya tinanong kung may puti o nagmula sa kanluran sa mga miyembro ng Dragnet. Wala naman daw, wika ng lalaki habang patuloy pa ding nakatakip sa ilong nito at sinabing puro Cathayan ang miyembro ng Dragnet. Kung ganun daw ay malamang sa nais ma-set up ng ibang organisasyon ang Dragnet ayon kay Howard. Pwede din, wika naman ng lalaki, dahil lahat daw ng organisasyon at villa kagabi ay inatake din ng puting lalaki at tanging villa lang ng Dragnet ang hindi nila inatake, kaya malamang sa kung sino man ang may kagagawa nito ay nais na Dragnet ang sisihin, wika pa nga niya. Kaya naman tinanong ni Howard kung tinignan na ba nila ang sitwasyon sa villa ng Dragnet. Dahil ayaw nang ang bumalik ng lalaki sa villa ng Dragnet ay sinabi nitong normal naman ang lahat dun, habang inaalala na nakidlatan siya o kinidlatan siya. Sinabi pa nga niya na walang kaduda-dudang tao sa villa ng Dragnet at tanging ang guard lang nila ang nakita ko. Pero dahil nga daw sa kasalukuyan nilang sitwasyon ay hindi nila pwedeng alisin ang posibilidad na Dragnet at Snares din ang may kagagawa ng lahat. Gayunpaman ay naniniwala ito na na-set up ng iba ang Dragnet. Mas naniniwala naman daw ang lalaking ito na ayaw nang lumapit sa villa ng Dragnet. Sinabi nga nito na kasabay lang nilang dumating ang Dragnet sa lugar na ito kahapon, kaya malamang sa wala silang sapat na oras para makapagplano. Pero sa palagay daw niya ay kakaiba ang grupo na pinadala ng Dragnet bilang representative. Ang lahat nga daw ng Dragnet na nakita niya ay mga top elites, pwera na lang kay Lee Xiao.
Pero sa pagkakataong ito daw ay iba-iba ang rank ng mga representative o delegado ng Dragnet, bukod dito ay mukhang hindi sila determinado. May punto kawika naman ni Howard, na napapaisip din kung bakit mga basura o mababa ang rank ng mga representative ng Dragnet. At na-imagine nga nila ang mukha ni Yeting habang sinasabi sa EO na hindi niya nais ang minahan nila. Kaya napapatanong ang kasama ni Howard kung masyado na daw bang mayaman ang Dragnet at wala nang pakialam sa minahan ng EO, parang ganun ang wika naman ni Howard. Samantala sa base naman ng Dragnet, ay abala ang dalawa habang pinapanood ang mga pinaggagawa ng ating bida sa Super CCTV ni Yeting. Habang tumatawa nga si Zujin ay sinabing si Lucio lang ang makakagawa ng ganitong bagay sa kanila, pero kalabisan naman na daw na isipin nilang biological weapon ang stinky tofu niya. Ilang sandali pa ay tinanong ni Zujin kung ayaw ba talagang makuha ni Yeting ang minahan ng metal mula sa EO, at kung sigurado daw ba siyang hindi sisirain ni Lucio ang lahat ng plano niya. Sinabi naman ni Yeting na nais niya lang daw mapalaya sa kanilang bansa ang ating bida ng mga panahon na yun, biglaan nga lang din daw ang pagpapapunta niya sa grupo ng ating bida sa South Africa nang malamang niya ang balita mula sa EO, kaya hindi din siya sigurado sa kung ano ang kalalabasan o magiging resulta nito nang dahil sa ating bida. Pero nagpadala naman na daw siya ng bagong grupo at kasalukuyan ang patungo sa South Africa. Pero bago daw sila makarating ng Africa ay hahayaan na lang muna niya ang ating bida na gawin ang lahat ng gusto niyang kalokohan sa mga representative o delegado ng ibang organisasyon. Samantala sa South Africa naman sa villa na tinutuluyan ng ating bida, ay sinabi nitong 10,000 na lang ang kailangan niyang puntos upang mapailaw ang sunod niyang bituin, kaya naman hindi daw nasayang ang magdamag niyang ginawa, hanggang sa napansin niya ang mga sasakyan ng EO. Kaya malamang daw na mula sa mga prominenteng organisasyon ang lula ng mga ito, at sa pagbabanga nila ay nakita ng ating bida ang mga miyembro ng Congregation for the Doctrine of the Faith o CDF.